Okay. At ang importante po ngayon ay ito hong lumabas sa pahayagan. At ito po talaga ang reason bakit to si Panetta ay serious sa pagpunta rito. At yun din ang reason bakit si Obama ay gusto nang makausap si Ms. Arroyo despite na nung mga several months ay lagi niyang ina-avoid si Ms. Arroyo. At very clear sa spin ni Panetta na ito raw meeting nitong si Obama at nitong si GMA will focus on the regional peace and prosperity. Ha? Regional peace and prosperity. But the truth of the matter, it's all about the threat of growing influence of China in the region. And I believe that is the compelling reason why Obama has to meet GMA in July 30. And she was given the so-called working visit. At sa totoo lamang ay tama ang sinasabi ni Makati Mayor Jojo Binay, and the warning is really accurate. Ha? Dahil po despite the BFA na they can go in and out of the Philippines, pero America still needs its army to be deployed for immediate response sa enemy nila na malapit sa atin. And that enemy is perceived to be China. Lalong-lalo na ang Guam, yung base doon ay ayaw hong pumayag na mga Guamenyo, kaya yan ang reason na mapipilitan silang ibalik ang mga base militar sa Pilipinas. At itong pakipag-usap ni Obama ay itong paraan natin para marami tayong makuhang konsesyon. Kaya dapat talaga ay tulungan natin itong si GMA na ma-unite ang bayan para ay hindi ma-manipulate at hindi tayo ma-destabilize na siyang nagpapahirap sa atin. Yan ang maniwanag dyan. Dahil the mere fact na pumasok na po ang mga CIA operation dito, pumasok na rin po yung itong si Albert Santoli na ang kanyang front ngayon na organization na yung Asia-America Initiative, na kunyari ay itong Washington-based NGO na to ay tutulong sa mga displaced ng kaguluhan sa Mindanao at magdadala rin ng mga pagkain at mga gamot starting July 27. So, yung sinasabing beware of magis bearing gifts or beware of the Trojan horse of Greeks bearing gifts. So yan po totoo. At dapat tayo yung mag-ingat dahil pag hindi nakuha ni Uncle Sam sa Santong Dasalan ang isang liderato, ay yan ay gagawa ng isang operation, clandestine operation na gagamit ng proxy at pag-aaway-awayin tayo. At kung mababasa nyo yung bagong libro ni General Victor Corpus, yung America's Dim Mac Points, ay maliwanag na posible magkaroon ng shooting war very soon at ang combat operation needs land, sea, and air and also outer space, cyberspace at kasama na rin po dyan ang microbiological warfare. At ang kanilang pinagbabasihan ng US government ay yung librong ginawa ng dalawang colonel ng People's Liberation Army na ang title ay Unrestricted War. So, etong mga pangyayari na to at yung katahimikan na idinudulot nitong pagpunta ni Panetta ay very clear na siyang magpapaganda sa bayan kung tayo po ay mag-unite for once. At yun atin ho mga librong Marcos Legacy Revisited, Conspiracies and Controversies, yung libro po na ating kaibigan si Mark Texon na pastor sa Economic Sting, ay mabibili nyo pa rin sa lahat po ng bookstores nationwide. At kung wala na po sa mga bookstores na yan, ay make sure, puntahan nyo po yung kanilang customer service. Kung dito naman po tumawag kayo sa aking opisina, 817-0706 at yung 517-9218 or 0922-897-3007. At sabi ni Albert ng Guagua, mas magaling pa pala si Sunny Rason na puro accurate ang mga report compare to CIA. Aba, siyempre, magaling yan. At sabi niya,
Read The Legacy of Ashes by Tim Weiner. Puro kapalpakan at hula-hula ang report ng CIA. At sa totoo lamang ay etong si Ramsey Joseph ay ang nakahuli dyan sa tulong ho namin dalawa ng aking kapatid ay si General Sani Rason na hiningi naman ni ni Mitt Burden na CIA station chief ng Pakistan at pinalabas na doon nahuli etong si Ramsey Joseph. At meron pa ho tayong text dito kay Bert Francisco ng may kawayan, one today is worth more than two tomorrows. Thank you ho.